di maiwasan ang pagdalaw nitong mga kalungkutan. Iyong alalahaning may amang nagmamahal, laging nakamasid, laging nakabantay. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Huwag padadaig kahit nalulumbay ang pag-asang taglay ay iyong ingatan. Ang dalisay na aral iyong panghawakan, ikaw ay may Diyos na madadaingan. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Iyong ihilaga ang pagtitiwala, sa Kanya'y kumapit, siya ang gagawa. Kung ika'y nangangamba at puso'y nanghihina, Kanyang dalalaman ang iyong pagluha. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't pagbabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Ang Diyos ay pag-ibig, lubhang mapagmahal, ang di mo masabi, siyang may alam. Magandang araw po mga kadap.
Sama-sama po tayo magbuli-buli ng salita natin Panginoong Jesus. Tayo po ay tumatalakay patungkol sa serye ang Sermon sa Bundok. Sa pagkakataon pong ito, iniisa-isa natin ang listahan ng mga pinagpala. Mga kapatid, napakahalaga po na sa ating pag-aaral o pagbubulay ng anumang talata sa Biblia ang masusing pag-aaral at pagbibigay kahulugan o interpretation. Sa anumang talata po, kahit sa akin makarating, kailangan nyo pong mag-interpret muna. Yan ho ang basic. Kailangan bigyan nyo muna ng kahulugan kung ano ang kahulugan ng binabasa ninyo. At bago po tayo magtangka na isa kabuhay yon. Kasi ho, madalas ang napapansin ko na marami po sa mga tagabasa ng Biblia nag-a-apply agad. Ina-apply ka agad kung ano yung nababasa nila nang wala hong balanse at masusing interpretasyon. Mga kapatid, napaka-basic po niyan. At hindi ko kinakailangan mag-aral kayo sa eskwelahan ng Biblia para magawa yan. Kahit po kayo, saan kayo naroroon, kailangan malinaw kung ano ho ang interpretasyon ninyo doon sa binabasa ninyo. Hindi ho po pwedeng gagawin nyo na lang kung ano ang nababasa natin. Kailangan nalalaman natin kung sino yung nagsasalita, sino yung kausap ng Panginoon, sino yung magkausap. Kasi hindi naman ho, puro Diyos na nagsasalita dyan eh. May mga iba-ibang kasaysayan ho, mababasa kayo dyan. Meron hong ang Diyos na nagsasalita sa tao. Meron hong ang tao nagsasalita sa Diyos. Meron hong mga taong nag-uusap. May mga taong ginagamit na dala ang pangungusap o pangangaral ng karunungan ng Diyos. May ganun po. Kaya mahalaga po na bago tayo tumalong kung saan kaagad para i-apply, bigyan nyo muna ng kahulugan kung anong kahulugan ng talata. At kapag ka po balanse at malinaw na sa inyo kung ano yung kahulugan, doon lamang tayo pwedeng humakbang patungo sa pag-a-apply. Hindi po pwedeng isang buklat lang at sasabihin nyo ito kaagad ang dapat nating gawin. Kailangan ho ang isang malinaw, balanse, at hindi ho lumalabag sa batas ng common sense hanggat maaari. Kung ano yung nababasa ninyo at paano nyo gagawin yon. May mga na-offend ho sa akin, naalala ko noon, nagtuturo ako. Anong sinasabi ko sa kanila na hindi lahat ng talata sa Biblia ay applicable. Totoo po yun. Hindi ho po pwedeng sabihin yung lahat ay applicable sa atin. Halimbawa po, bibigyan ko kayo ng isang talata. Sa Genesis po, sinabi kay Noe na gumawa ng arko. Hindi nyo pwedeng i-apply yun. Kay Noe lang yun. Subukan ho ninyo kung hindi baka makulong kayo sa mental hospital pagka po ganyan ang ginawa natin. Hindi ho po pwedeng basta tayo huhugot ang talata at sasabihin natin tayo kausap doon. Hindi po ganon. Kailangan bigyan nyo ng kahulugan. At kapag nakita na ninyo kung anong kahulugan ng mga talatang binabasa ninyo, doon pa lang ho tayo mag-a-apply. Ano po? May mga prinsipyo ho, totoo yan sa Biblia. Pero hindi ho kayo aabot doon sa kung anong prinsipyong applicable at hindi nang hindi muna kayo mag-i-interpret. Papasok muna ho tayo sa principle of interpretation bago sa principle of application. Ganyan ho ang ating ginagawa at ako po'y maingat dyan. Kung ako po'y nasusundan ninyo, makikita nyo kung gaano ako kaingat. Kaya mga kapatid, tulad ho nito, itong ating dinidiscuss, mahalaga po na alam natin sino ang kausap dito. Ano po? Dito po sa Sermon sa Bundok, sino po ba kausap niya? Kasi hindi naman tayo talaga fundamentally ang kausap dito in the first place. Kaya mahalaga po na makiupo tayo doon sa kausap. Malaman natin kung tayo ba ay sakop nun. Tayo ba ay inaasahan din ng Panginoon na gawin alinsunod kung ano yung sinasabi niya dito. Dito po, makikita nyo, sa Mateo 5, ito ho yung pasimula ng Sermon sa Bundok. Mula ho 1 hanggang 2, ito ho ang ating mababasa. Pagkakita sa mga karamihan na umahon siya sa bundok, at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad, at ibinuka niya ang kanyang bibig, at tinuruan sila na sinasabi. Ayun po. Mga kapatid, ang kausap niya dito yung mga alagad. Sila po. Kaya ang
Ang recipient nitong mensaheng ito ay mga alagad. Kung tayo po ay alagad, mga kapatid, tayo po ay sakop nitong katuruan na ito ng ating Panginoon. Sino ba mga alagad? Basically bibigay ko lang ito'y review lamang halos ng ating mga na-discuss noong mga nakaraan. Ang alagad po ng Panginoon ay tagasunod o mananampalataya ng ating Panginoon. Hindi lang siya tagasunod, kung hindi siya yung kumokopya ng behavior o ugali ng kanyang guro, ng ating Panginoon. Siya yung nangahawak sa kanyang katuruan. Kagaya ng sinabi ng Panginoon noong pa na sinare ko sa inyo, na kung kayo ay mga alagad ko, ay hahawakan ninyo. You will hold on to my teachings. Kaya kung tayo ay alagad, tayo ay mga tipo ng mga tao na nangahawak sa katuruan ng Panginoon, na hindi natin pwedeng talikuran yun, ipagpalit sa kung anuman. Yun lang ang ating pinaninindigan. Tayo po ay alagad. Tayo po ay kausap dito. Okay? So patuloy po tayo. Tayo po ay nasa ika-4 na bilang ng mga mapalad. Nasa listahan ng mapapalad. Ngayon pag-uusapan natin yung sa Mateo 5, talatang 6. Babasahin ko lang po. Mananalangin na tayo pagkatapos. Bilang panimula. Okay, mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ito po ay matatagpuan sa Mateo 5, talata 6. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa pagkakataon pong ito, hinihiling po namin, O Diyos, na hawakan mo aming mga buhay, kaya mo lahat ng kabalisahan, lahat ng mga humahadlang upang hindi maging malinaw sa aming mga puso at aming mga kaisipan, ang katuruan at karunungan, Panginoon, na ibig mong itagubilin sa amin. Kaya mo, O Diyos, ay alisin mo lahat ng mga bagay na ito. Nahahadlang lamang. Hiling namin, Panginoon, na maging malinaw sa aming puso at sa aming kaisipan. Lahat, Panginoon, ng mga gusto mong matutunan namin. Idinadalangin namin, O Diyos, na patuloyan mo, Panginoon, bigyan ng confirmation, Panginoon, sa puso ng bawat isa ang mga katotohanan ito. Na ang mga katotohanan ito ay pwedeng ipamuhay, pwedeng bumago ng buhay, at tunay na gagawin kami malapit sa inyo at sa aming kapwa-tao. Nadalangin namin, Panginoon, ng iyong pangunguna. At hiya mo, Diyos, mula umpisa hanggang wakas, pangalan mo, Panginoon, ng mataas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, pag-usapan ho natin una, ano ba kahulugan ng nauuhaw at nagugutom? Sang-ayon dito sa binabanggit ni Jesus. Mapapalad daw yung nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran. Ito muna ho pag-usapan natin. Ano ba kahulugan talaga ng nauuhaw at nagugutom dito? Ang gutom ho at uhaw, sangayon sa agham ng siyensya, ito po yung likas sa sintomas ng kawalan ng pagkain at tubig sa sistema ng katawan. Kapag ho kayo nagugutom, ito po yung indikasyon na kailangan yung kumain sapagat wala ng pagkain yung katawan mo. Wala ng pagkain, wala na siyang dinadigest o wala ng tubig na kinokonsume sa loob. Pwede lang humakaranas dito itong kagutuman at kauhawan ay yung totoong walang pagkain at tubig ang katawan. Hindi kayo magugutom kung talagang hindi kayo talaga gutom. Hindi rin kayo mauuhaw kung talagang hindi kayo uhaw. Kaya kayo uhaw dahil talagang kailangan nyo ng tubig. Dahil wala kayong nauubos yung tubig o wala na kayong tubig sa katawan. O kaya nagugutom kayo dahil wala na rin pagkain ng loob ng katawan ninyo. Okay? Yun ho ang sangay sa siyensya. Dito ho sa konteksto na kung saan nabanggit ito ng ating Panginoon, ang gutom at uhaw ho, sangayon sa konteksto ay talagang gutom at uhaw sa kawalan ng pagkain o tubig na maiinom. Inuulit ko ho ito at ganoon din naman ang kahulugan nito sa ating mga binabasa. Hindi tatawagin na gutom o uhaw ng gawa-gawa lang. Mahirap pong gawin ng gutom eh. Kung talagang hindi ka gutom, hindi ka gutom. Kung talagang hindi ka uhaw, hindi ka uhaw. Kung gutom ka, gutom ka. Kung uhaw ka, uhaw ka. Hindi pwedeng dayain yun. Hindi yan pwedeng parang ilusyon lang. O kaya pwede mong basta na lang, gusto ko magutom ngayon. Hindi ho ganoon eh. Magugutom ka lang dahil talagang wala kang makain. Mauuhaw ka lang talaga dahil wala kang mainom.
Okay, hindi ho siya produkto ng pagpapasya, kundi bunga ho talaga ng kawalan. Kawalan ng pagkain, kawalan ng tubig. Sa Biblia ho, mula umpisa hanggang sa huling aklat, yung gutom, literal na gutom, at yung uhaw, literal na uhaw. Pero dito ho, ginamit ni Jesus yung picture na yon. Ano po? Ito po yung pagsasalarawan doon sa ang mga tao talagang may kawalan sa katwiran, ano ho. Pero tutuloy ho natin yung pag-aaralan natin maigi yung salitang katwiran dito. Talagang wala sila noon, talagang totally wala. Okay? Kaya sila gutom, kaya sila uhaw. Wala sa kanila yun eh. Yung katwiran na yan ang tinutukoy dito ni Jesus. Pero pag-uusapan po natin maigi ito, ano ba itong katwiran na to? Okay? Kaya ito ho, yung kagutuman, kauhawan ng isang pagsasalarawan, makikita nyo isang larawan ng isang taong hindi nakakain at nakakainom. Si Jesus po, doon sa Mateo 4, makikita nyo, siya'y nagutom. Pero yun ho, nakalagay doon dahil pagkatapos siya mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Isipin nyo yun, mga kapatid, talagang gutom ang Panginoon. Subukan nyo nga kahit kayo kumain, hindi kayo kumain ng 40 araw at 40 gabi, hindi ko kaya kayo hindi magutom. Okay. Ngayon ho, ganito, no? Pag-usapan natin ano yung katwiran na binabanggit dito ng Panginoon Jesus. Sangayon sa ibang salin ng banal na kasulatan po. Yung, alam nyo, isa sa mga kasulatan na nagawa, pagkatapos yung kauna-unahan no, na translation ni Latin Vulgate. Ito ho, itinranslate ni Jerome, ni Saint Jerome. Siya nag-translate niyan. Ang Old Testament ay Hebrew, ang New Testament ay Greek. Tinranslate niya sa Latin. Sa Latin Vulgate ito, in English yan, nilagay sa English ng Douay version o Douay at Rhymes version. Alam niyo ho, sa tuwing nababanggit yung salitang katwiran, from Old Testament to the New Testament, ang kanilang translation ay justice o katarungan. Kahit sa Tagalog version ng Latin Vulgate, meron tayong Tagalog version ng Douay. Ang nakalagay ho doon, sa tuwing mababanggit yung salitang katwiran, hindi ho katwiran ang ginamit, kundi katarungan, which is the proper ho. Ang proper ho talagang translation dito ay katarungan, imbis na katwiran. Mas malawak ho ang salitang katarungan. Kaya mapalad daw ho yung nagugutom, ito sinasabi ni Jesus, at nauuhaw sa katarungan. Yung mga taong walang katarungan, hindi na naranasang magkaroon ng katarungan. Pero malawak pa rin po ang kaisipan at pag-uusap pagdating sa katarungan. Kasi ho, yung atin hong pananaw ay nakakahon eh. Iba po, pagka ho pinag-uusapan na natin ay katarungan na ang Diyos ho ang, kumbaga, ang pinagmumulan. Okay? Ito po, iba't ibang kahulugan ng katarungan o katwiran sa Biblia. Tingnan ho ninyo ito. Okay. Paglilinaw lamang po, kung ating pagsasamahin ng mga natutunan natin patungkol sa kung anong kagutuman at kauhawan sa katwiran, nangangahulugan po ng kawalan. Hindi kakulangan ng pagkain at tubig ang gutom at uhaw na binabanggit ng Panginoon, kundi talagang kawalan. Hindi ho kakulangan. Kaya sila uhaw, kaya sila gutom, hindi ho kulang sa kain o kulang lang sa inom. Hindi ho, talagang wala. Ganun ho ang picture. Ito po ay tumutukoy sa mga tao na wala talaga silang karanasan pagdating sa kung ano ang katarungan. Ano ba ang katarungan ng Diyos ang ayon sa sinasabi ng Biblia? Una po, na maaaring ikinagugutom at kinauuhaw, hindi lang naman sila na kahit sino. Pero ito ho, itong blessing na ito ay para lamang sa mga disciple ho. Paglilinaw lang ito. Ang sabi, ang katarungan po ay nangangahulugan po ng kaligtasan. Opo. Ito pong katarungan na ibinibigay sa atin o pwedeng ibigay ng Diyos. Ang kahulugan din po nito ay kaligtasan. Tingnan nyo sa Genesis 15:6. Dito po unang nabanggit itong salitang katarungan o katwiran. Sa Genesis 15:6, ito po ang sabi. Sumampalataya si Abraham. I-summarize ko lang ho pangyayari dito. Nagkaroon ng ugnayan ng Panginoon. Sabi,
Abraham, bilangin mo ang mga bituin. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung mabibilang mo ganyang karami ang lahi na magiging lahi mo. Yan ang sabi niya kay Abraham. Ang ginawa ni Abraham, pinaniwalaan niya yung sinabi ng Panginoon na yon, yung pangako na yon. At ang sabi, ito ho ang karugtong, sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran o katarungan sa kanya. Nanampalataya si Abraham doon sa pangako ng Panginoon. At ang tugon ng Diyos sa kanya, ibinigay sa kanya ay kaligtasan. Mga kapatid, maaaring wala kayong katiyakan na kaligtasan at yan ay kinauuhawan ng karamihan. At maaaring kayo bilang alagad. Gusto niyo ng katiyakan? Kung kayo po ay alagad ng Panginoon, pinagkakaloob niya yan. Yung kaligtasan na yan. Ipinagkakaloob niya yan. Yung katiyakan ng kaligtasan na yan. Ipinagkakaloob niya ngayon. Hindi natin kinakailangan mamatay at humarap sa Diyos at doon natin matiyak na tayo maliligtas. Dito lang ho matitiyak natin. Kung magagawa lang nating maniwala kung ano lang ang pangako ng Panginoon. Okay? Kaligtasan, isa po sa kahulugan ng katarungan. Actually, sa tuwing nag-execute ng deliverance ang Diyos, kahit sa lumang tipan, mga pagsasalarawan nito, siya ay nag-execute ng justice. Nag-execute siya. Nung iniligtas niya ang Israel sa Ehipto, pinalikas niya sila at pinalaya, nag-execute siya ng justice doon. Inabuso sila ng mga Ehipto. So, anong ginawa ng Diyos? Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Pinalaya sila. To the point ho na sa pagmamatigas nila, inabot nila ang gusto nilang abutin. Katakot-takot na salot ho, inabot nila. Ano po? Yun ho magligtas ang Diyos. Hindi ho hiwalay sa kung ano ang katarungan, ang kahulugan ng katarungan. Hindi ho hiwalay yun sa ginagawa ng Diyos. Okay. Kaligtasan po, kahulugan yan eh. Kahulugan din po yan. Kaya yung mga sinasabi ng mapapalad ang mga nauuhaw at nagugutom sa kaligtasan. Sila ho ito. Tinutukoy dito. Kung meron kayong ganyang desire, meron kayong paglulong, at nag-uumpisa kayo lumakad sa Panginoon, mga kapatid, sinitiyak na ng Panginoon na ang pangakong ito inyo eh. Kaya pangalawa, ano pa ang kahulugan ng katarungan? Tingnan nyo sa Lucas 18, 10 hanggang 14. Ito makikita nyo. Ito ho'y parable po ng 2 tao na nalangin sa temple. Ho. Ang isa ay Pharisee o isang Pariseo. Isa ho ay tax collector. Dito ho, tingnan nyo ang statement ni Jesus do sa last part. Kasi ho, yung tax collector ay hindi man lang daw makatingin sa taas eh. Okay? At ang sinabi lamang nyo ay napakasimpleng prayer. At ang sabi niya, Panginoon, maawa po kayo sa akin na isang makasalanan. So ito sabi, sa 12, ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito, yung tax collector, na inaaring ganap. Sa English po kasi, ay justified. Pagka justified, ibig sabihin nakatanggap po ng hustisya yon. Nakatanggap ng katarungan yon. Okay? Kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili, mabababa. Datapot na nagpapakababa sa kanyang sarili, ay matataas. Mga kapatid, kung kailangan nyo ng kahabagan at kapatawaran, kayo ho yung tinutukoy dito. Yun ang uuhaw at tagugutom sa katarungan o katwiran. Okay? Yung katarungan po ay nangangahulugan din po ng kahabagan at kapatawaran. Mga kapatid, hindi ho kontra ang salitang katarungan sa salitang kahabagan at kapatawaran. Hindi ho kontra yon. Sa tuwing ang Diyos po, mag-e-execute siya ng justice, mag-e-execute siya ng kanyang katarungan, lagi hong yan dahil sa kahabagan niya siya inaapi. Laging hong yan dahil doon sa pagbibigay kapatawaran niya doon sa mga makasalanan. Sa tuwing siya mag-e-execute ng kanyang katarungan, laging nandoon ang kanyang kahabagan. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay kagutuman ninyo at kauhawan, meron kayong kagutuman at kauhawan, para sa kapatawaran at awa ng Diyos, mga kapatid, para sa inyo yun. Binibigay ng Panginoon sa inyo yun. Kaya, kung kayo po ay alagad, pasok po tayo doon sa promises na yan, na atin po ang kahabagan at kapatawaran ng Diyos.
Okay? Accessible po sa atin yan. Okay? Okay, mga kapatid. Ito po isa, ang pangatlo, nakahulugan ng katarungan o ng katwiran. Doon po sa Mateo 6:33, ang sabi, hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, katarungan yun. At ang lahat ng mga bagay na ito, ipawang idaragdag sa inyo. Mga kapatid, ang katarungan po dito ay nangangahulugan ng kalakaran ng buhay sa ilalim ho ng nasasakupan ng Diyos. Kung kayo po ay nagpailalim sa paghahari ng Diyos, mga kapatid, yun po ang buhay. Kung yun daw po ang ating inuuna, may sinabi rito yung karagdagan yun ho yung mga bagay na kailangan natin sa buhay na to. Pagkain, inumin, iniinom, tinitirhan, yun pong food, shelter, clothing, yung mga basic commodities, mga kapatid, of existence ng tao. Pero mga kapatid, sabi ni Jesus, kung inuuna daw natin tong kanyang kaharian at ang kanyang katwiran o katarungan, mga kapatid, yun daw karagdagan lang. Pero ano ang ine-emphasize ni Jesus dito? Ine-emphasize niya yung isang uri ng buhay, mga kapatid, isang uri ng buhay na nasa ilalim ng nasasakupan ng Diyos. Kasi pag nasa ilalim kayo ng nasasakupan ng Diyos, ang effects po niya ay balanse at maayos na relasyon sa Diyos at balanse at maayos na relasyon sa kapwa-tao. Yun po ay ang sinasabi ni Jesus dito na hanapin natin. Yung uri ng buhay na yon. Kaya kung ikaw ay nauuhaw at nagugutom, sa katarungan, nangangahulugan din po ito ng pagbabagong buhay. Okay? Kaya mga kapatid, kung halimbawa kayo ay nasa estadong ganyan, meron kayong ganong kauhawan, meron kayong ganong kagutuman, sa pagbabagong buhay, ano po, sa isang buhay na nasasakop ng Diyos, sa inyo po ito, ibinibigay ng Panginoon to. Hindi nyo ba napansin mga kapatid na magkaminsan nararamdaman natin talaga na umaabot tayo sa pagsuko na hindi natin talaga kayang baguhin ang ating sarili. Gusto naman ng Diyos na ma-realize natin yon para hanapin natin yung kanyang magagawa. Ganun po talaga yon. Naalala ko ang sinabi ni, merong sinabi isang manunulat, si C.S. Lewis. Ang sabi, malalaman mo lang magkaminsan na talagang kung gaano ka kasama. Kapag ginawa mo ng lahat ng magagawa mo para maging mabuti. Totoo po yun. Totoo po yun. Nakita nyo sa pagpupumilit niyo, nakikita nyo pa rin ang kawalan nyo na magagawa. Pagpapahiwatig lang ho yan na talagang sa Diyos pa rin ho tayo titingin. Siya lang makakapagbigay niyan. Kapag tayo ay nagpasakop sa kanyang kaharian, kapag kahinayaan natin siyang masunod, imbis na tayo, yan po yung buhay na yon na sinasabi ni Jesus dito. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay tinutukoy ng Panginoon, kayo yung mga taong may kauhaw at kagutuman pagdating sa tinatawag na issue ng kaligtasan, sa issue ng kapatawaran, at kahabagan ng Diyos, ano po, yung maano ko lang yun, mabigyan ko lang ng emphasis. Minsan mga kapatid, sa sobrang guilt natin, natatakpan nun minsan yung sobrang tingin natin sa ating mga ginoong kasalanan. Natatakpan nun minsan ng kalawakan at kalakihan ng pagmamahal ng Diyos. Kung gaano kalawak ang kanyang awa. Natatakpan yun Bagay mga kapatid, kung yan naman ho ay naghahatid sa atin, nagdadala sa paanan ng Diyos, yung bang naiisip natin na talagang di ba na lang maawa talaga ang Diyos sa atin? Talagang hindi tayo mapapatawa. Maganda rin ho yun. Pero ang magandang balita ho, sa inyo ang kapatawaran at ang kahabagan ng Diyos. Okay, at ang pangatlo nga ho, yung pagbabagong buhay. Ano po? At pagka pinili nyo at inuna nyo magpasakop sa kung nasaan araw ng kaharian ng Diyos, nasaan ang kanyang paghahari, mga kapatid, ibibigay din ng Panginoon sa inyo yan, yung pagbabagong yan. Okay. Okay, may mga ano ho. May mga pakahulugan ho kadalasan na masasabi natin medyo sinauna na ho Hindi na ho sibilisado ang mga interpretasyon pagdating ko sa kung anong katarungan. At minsan ho, nasa sistema pa rin ng ating katawan yan
Ito ang karaniwang kahulugan ng katarungan sa makaluma at hindi sibilisadong kaisipan ng tao. Ho. Ito, ho. Narinig yung sinabi, ito si Jesus na nagsasalita nito sa Mateo 5. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sa Mateo 5 ho yan. Later on, madidiscuss pa natin yan. Dito ho, ito ho ay quoted. Quotation po ito sa Exodo 21, 23 hanggang 25. Basahin ko lang yung kabuuan ho. Tingnan nyo. Datapat kung may anumang karamdamang sumunod, magbabayad ka pa ng buhay kung buhay, mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa, paso kung paso, sugat kung sugat, bugbog kung bugbog. Ang idea ho ng justice dito o ng katarungan dito, yung getting what we deserve or giving what the other person deserve. Halimbawa, may ginawa siya sa yung pang-aagrabyado. Dapat yung ginawa niya sa iyo, gawin din sa kanya. Kung halimbawa, yun ang nag-cause ng blindness ng mata mo, bubulagin din yung mata niya. Kung ang kamay mo naputol dahil sa kagagawa niya, puputulin din ang kamay niya. Ganyan tayo mag-isip eh. Ganyan ang system ng mundo. Yung giving, yung tawag dyan ay punitive justice. Yung justice by punishment. Na ibigay sa person what he really deserve. Kung anong ginawa niya, dapat gawin din sa kanya. Kaya minsan mga kapatid, dahil diyan sa ganyang kaisipan, yung tinatawag na an eye for an eye. Naalala ko sinabi ho ni Gandhi, an eye for an eye makes the world blind. Kaya ho nag-aaway-away tayo eh. Dahil ang gusto natin bawian. Ang gusto natin eh yung giving each other what we deserve. Kaya wala hong nag-come up sa idea na to give others what they don't deserve. Ano po? Wala kang nag-come up niyan. Actually, yung idea na yan ay kay Jesus lamang. At yun po ay justice sa pananaw ni Jesus. Mas mataas ho kasi ang kaisipan ng hustisya ng Diyos kaysa sa kaisipan lang o interpretasyon lang ng tao. Okay? Alam niyo po, higit ho mas mataas ang pakahulugan ng Diyos kung anong katarungan para sa Kanya. Tingnan niyo sa Isaiah 55:8 hanggang 9. Ang sabi ho rito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi niyo pag-iisip. O inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang lakad, ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad. At ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Yung interpretation ng Diyos sa kung ano ang justice sa Kanya o hindi, mas mataas ho yun kaysa sa pamantayan o kalakaran ng pag-iisip ng tao. Okay? Bibigyan ko kayo ng mga ilang halimbawa. Tingnan niyo ho ang Diyos kung paano siya mag-execute ng justice. Hindi ho siya pwede ikahon eh. Kasi laging iniisip natin yung bang parang pagka gumawa ng kasalanan sa Kanya, ibibigay sa kanila anong deserving sa kanila. Hindi ho ganun ang Diyos eh. Minsan ho talaga hindi ho laging ganun kumilos ang Diyos. Binibigay niya minsan yung hindi deserving ibigay. Kadalasan pa nga pala. Hindi ho minsan lang, madalas po. Yan po ang nature ng Diyos. Tingnan nyo ito sa Gawa 7:58. At siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan. Si Esteban po ito. Si Esteban ito. Ito ang unang Christian martyr. Okay? Kanilang tinapos sa labas ng bayan. O namatay dahil sa gospel na disciple ng ating Panginoon. At binato. At inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. Si Saulo ho, yun si Pablo. Later on. Sa history ho ng Christianity, siya ho yung naging apostle sa mga hentil. Okay. Ito palang pangyayaring ito, nung mamatay si Esteban, siya nasa likod. Ang sabi rito, sa Gawa 8:1, kung itutuloy ho natin, yung sumunod na chapter yung pangyayari. Si Saulo raw ang sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. Actually, sa New International Version nakalagay, approved. Ibig sabihin, hindi siya accessory to the crime. Hindi siya yung parang lamang siya, nadamay lang. Diyo. Siya ang mastermind. Siya ho ang pinagmulan nito nung kamatayan ni Esteban. Ano ho nangyari? Hindi niyo pinarusahan si Pablo sa kanya siya ginawa niya. Hindi ho pinaulan ng bato si Pablo.
Hindi ho ganun nangyari sa kanya. Ano po? Hindi ho dahil ganun si Pablo, pinatay siya kagad ng Diyos yung punto. Hindi ho. Hindi ho. Sa halip po, binago niya si Saulo. Tintransform niya yung buhay ng tao. At ang naging coverage ho ng kanyang ministry, higit pa sa ginawa ni Esteban. At talagang kung tutuusin, no, para siya pa ang ipinalit doon sa iniwang ministeryo ni Esteban. Nakikita niyo ho ba ang galaw ng kamay ng Diyos pagdating sa hustisya? Ano po? Hindi ho, justice doesn't necessarily mean punitive o giving what you deserve or what a person deserve. Hindi ho. Kadalasan po, tayo mismo, we all deserve to be condemned. Tayo lahat. We all deserve to go to hell. And yet, mga kapatid, what did He do? He chose to forgive at ibigay sa atin ang salvation free of charge. Just receive it by faith. Di po ba? Ganun ho siyang makipag-deal sa atin. Hindi ho according to what we do against Him. Okay? But according to His love. According to His mercy. Hindi ho dahil sa according to what we deserve. Ano po? But He deal with us on things on what we don't deserve. Okay? At sa ibang term po, yung tawag dyan ay grace. Okay? So, nakikita niyo po ba ang tinatawag na galaw ng kamay ng Diyos pagka nag-i-execute ng justice? Ganyan po ang Diyos. At sabi ho, ano ang kahulugan ng salitang bubusugin? Ito, pag-usapan natin. Kasi sabi, sino mang nagugutom at mapapalad daw yung mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan o katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Sa Hebreo, sa Lumang Tipan, na nangangahulugan po yung puno o yung busog, ay ang kahulugan din nito ay puno at nag-uumapaw. Kuha kayo ng baso, punuin nyo, tapos punuin nyo pa. Ganun ho ang salitang field o busog. Ano po? O puno sa Lumang Tipan. Sa wikang ginamit ho ng Mateo, sa wikang Griego, ang ginamit ni Mateo ay nangangahulugan ng busog ka, ano ba, kumain ka, busog ka, na may kasiyahan. Kasi pwede tayo mabusog ng para bang dahil kailangan lang natin kumain eh. Ano po? Dito ho, hindi ka, busog ka at masaya kang busog. Ano ho? Filled and satisfied. Yun ho ang idea. Kasi pwede ho tayo mabusog ng hindi nasiyahan eh. Pero hindi ho dito sa talatang ito. Sa talatang ito, na nabanggit, masayang busog. Kaya pagka gumawa ng hustisya ang Diyos sa atin, ng mga na ginawa ng may pang-agrabyado, talagang may kawalan. Nakaranas tayo ng kawalan ng hustisya, mga kapatid. Ang sabi rito bubusugin tayo. Ano ho ibig sabihin nun? Sigurado masisihan tayo na pinagbigyan. Kapag gumawa ng hustisya ang Diyos, ibinigay niya sa atin yun, hindi tayo bitin. Hindi ho tayo bitin. Sigurado ho yan. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya mga kapatid, medyo hayaan natin ang Diyos magkaroon ng tinatawag na space sa atin na hindi siya talaga unahan. Hayaan natin siyang kumilos. Magbigay tayo ng space na kung saan siya pwedeng gumalaw. Okay, ito po konklusyon. Una po, ang Panginoon lamang ang pinanggagalingan ng totoong hustisya. Siya lang talaga. Sabi nga, huwag natin ilalagay ito sa ating mga kamay. Minsan malakas ang tukso na tayo ang tumrabaho nito. Pero makikita natin kay Abraham mismo na ito ay binigay lamang sa kanya sa pananampalataya. Ano po? May mga, mga kapatid, pagdating mo sa issue ng faith, talaga namang meron hong kaakibat na responsibility yan. Pero hindi ho ang gumante. Hindi ho ang gumante. Hindi ho ganun ang Diyos. Sa larangan po ng faith, ito po yung pagbibigay ng lugar sa pagkilos ng Diyos. At kung anong pwede niya ibigay sa atin. Actually, ang idea po ng faith is just to receive. Tanggapin lamang ang pwedeng ibigay ng Panginoon. As is. Okay? Matuto tayo tumingin palagi sa magagawa ng Diyos.
Yung lagi yung titignan natin. Minsan ho kasi lakas ng temptation talaga makalimot tayo na gumawa tayo ng hakbang blinded by our fury and our anger. Huwag ho ganun. Sana ho ay antay pa rin tayo. Magbigila ako ng ilustrasyon dito ho. Meron ho akong kapitbahay dati na ang ginawa niya, sinarahan niya yung drainage na dinadaluyan ng lahat ng sewerage system ng aming mga bahay. Bumaha po yung bahay namin. At makikita nyo, hindi ho basta tubig ho, ulan lang yon. Ito po yung tubig na nanggagaling sa mga Poso Negro. Namin lahat. Kaya ang itsura ho ng aming garahe, mga kapatid, parang patay na ilog. Pero ano ho nangyari? Nakipag-usap ho ako na maayos doon sa gumawa noon at hindi naman ho siya ibang tao rin sa amin, kakilala na namin. Hindi ko alam kung medyo tinitingnan niya siguro yun, nakakala niya, basta maintindihan namin yung ganon. Na magsasuffer kami, 3 bahay kami na nagsasuffer noon, nung ginawa niyang yun. At sinarhan niya at sinakop po yung daanan, yung sewerage system. Sinarhan niya. At ang sabi niya, hindi raw sa kanya ang problema. So make the long story short, mga kapatid, hindi ho ako gumawa ng anumang marahas na hakbang. Pinumpronta siya, pinamukhaan, wala akong ganon. Dahil ginamit ko ho ang kung ano ang nariyan. Pero hindi ko ho ibinigay yung ibinibigay niya. Kasi ho, lahat ho ng mga pupunta sa kanya, pinag-i-English po. Dahil ho sila ho, nasa Canada daw, naka-base, ganon, pinag-i-English ho. Alam niyo po mga kapatid, mahal ko ho ang ating wika. Hindi ko hilig mag-i-English kung Pilipino ang mga kausap ko. Hindi ko po hilig yun. Hindi ko po hilig yun. Pero ang ginawa niya ganon, ano ho ang ginawa ko? Hinayaan ko lang kami ng Diyos. Medyo matagal ho ng konti ang kilos. Pero bandang huli ho, naayos din ho lahat. Naayos din po lahat. Nang hindi namarkahan, hindi ako nagkaroon ng marka sa pag-iisip niya na para bang sama ang ugali ko na binawian ko siya o ano. Hindi po. Pwede ko kong gawin yon. Malakas po ang temptation na gano'n ang gawin ko. Kung ang akin hong kaisipan ay hindi ho nasa ilalim ng nasasakupan ng kaharian ng Diyos. Siguro ho. Pero hindi ho Kristiyano tayo Gawin natin anong nararapat at hindi natin dapat ibigay sa Kanya kung ano yung ibinibigay niya sa atin. Gawin natin anong dapat natin gawin sa makatwirang paraan, oo, pero don't overdo things. Yan po ang aking paalala lang. Do not overdo things. Hayaan nyo ang Diyos imang himasok. At ang Diyos naman pwedeng hindi ho walang gawin. Gagamit siya ng mga tao. At gumamit naman siya ng mga tao. At nagkataon ng konsehalo pala doon na in charge sa mga ganyang problema. Kaibigan ko. Ano po? Mabait ang Panginoon. Naayos yung sitwasyon na yun. Bumalik ko sa normal ang lahat. Pero hindi ko inunahan ng Diyos. Pangalawa ho, bilang konklusyon, ang paggawa ng mga katarungan ay hindi ho nangangahulugan ng paniningil at pagbibigay sa nangaagrabyado ng karapat-dapat sa kanila. Kahulugan din po dito yung pagpapatawad at pagpapalaya din. Yun po yung kahulugan din yan ay pagbibigay ng katarungan sa diksyonaryo ng Panginoon. Sa diksyonaryo po ng Panginoon, pag nag-forgive ka, nagbibistow ka ng justice, nagpa-participate ka sa execution ng justice ng Diyos. Pagka ikaw ay nagre-release, kapag ikaw ay nagpapatawad at nagbibigay ng awa, ano po? Yun po ay justice o katwiran. Pangatlo, panatilihin natin nakaupo ang Panginoon bilang hukom. Ano po? Huwag tayong uupo bilang hukom. Sabi nga ng isang palabas ng Itbulaga, bawal ang judgmental. Hindi ko talaga tayo dapat ganon. Diyos lang ang pwedeng umupo sa hukuman at pwedeng humatol sa tao. Alam niyo ang ginagawa niya. At hindi ko kagaya ng symbol ng justice na nakapiring ang mata. Ang Diyos hindi. Ang matindi sa Diyos, nakikita niya lahat ng pangyayari. Past, present, at saka future. Alam niya lahat Hindi siya pwedeng dayain. Pwede natin dayain mga sarili natin, siya hindi. Hindi natin siya pwedeng dayain. Hindi natin siya pwedeng lokohin. Alam niya lahat yan. Hindi natin maitatago sa Panginoon yan. Kaya alam niya kung anong ginagawa niya at anong gagawin niya.
Alam niyo po mga kapatid, bilang pagtatapos, gusto ko lang magbigay ng isang patotoo. Ano po? Na kung paano kumikilos ang kamay ng Diyos pagdating sa tinatawag na paghatol o pag-execute ng justice. Mga kapatid, nung high school, ako'y biktima ng bullying. Sa loob ho ng classroom namin, meron nang bubuli sa akin. At sa totoo lang ho, ay hindi maganda lagi ang takbo ng Kristiyano na ho ako noon. Pero ako'y bata pa lang Kristiyano nang sa Panginoon. Pero hindi ko ho gusto yung talagang pinagagawa sa akin noon. Kung ako ho ang tatanungin. Ang tendency ko talaga parang ang temptation talaga ipagtanim mo yon. Hindi mo mapatawad yung taong yun at maaaring may magawa pa ako na hindi tama. Dahil ho sa mga ginawang bullying sa akin. Pero alam niyo po mga kapatid, sa pag-turn ho ng panahon, doon niyo ho makikita na hindi ko kayo mabibiting sa hustisya ng Diyos eh. Alam niyo kung bakit? Alam niyo po yung taong ito ay naging kaibigan ko. Hindi ko alam sa anong kaparaanan yun. Kamay ho ng Diyos yun. Kamay ng Panginoon yun. Hanggang sa siya'y mamatay. Siya ho'y namatay nga pala. Naging kaibigan ko humalapit siya. Naparamdam ko sa kanya na ako'y kaibigan. At nananatiling kaibigan hanggang sa kahit sa dulo ng kanyang araw ng pananatili dito sa mundo. At alam niya yon. At doon ko maipapakita sa inyo na yung tinatawag na twist ng kamay ng Diyos pagdating sa kung paano siya kumilos sa ngayon sa kaunong katarungan, hindi ho doon sa alam natin eh. Yun lamang po ay pinararating ko sa inyo. Kung meron kayong ganong kagutuman at kauhawan sa katarungan, hayaan nyo siya mag-execute, mga kapatid, itong justice na to. Itong justice system na to. Hayaan nyo siya mag-execute. Alam niya ang ginagawa niya. Siguro hindi ho siguro magagawa ng Diyos sunugin yung bahay ng mga nagchichismis sa inyo, no ho. Hindi nyo siguro pwede hilingin na sila ma-COVID, ano ho. At o di kaya ay dahil daw makakati ang dila, ay talagang hindi na sila makapagsalita. Hindi ho natin magagawang hilingin yun. Antayin nyo kami ng Diyos, baka magulat kayo mga kapatid. It turns out na maging tunay silang Kristiyano. At mabago sila. Let's give some space to the Lord. He knows what He's doing, mga kapatid. Siya ho ay God of justice. Kung tayo po'y nauuhaw at nagugutom sa hustisya, then let God do His thing. Ano ho? Let Him be the judge. Let Him be the one who execute justice. Mga kapatid, sana po napagpala ho tayo sa ating natutunan. Tayo po lahat ay sama-sama manalangin bilang pagtatapos. Panginoon, sa pagkakataon pong ito, lumalapit po kami sa inyo. At kung nakikita mo, Panginoon, ang kauhawan namin, kagutuman o Diyos sa hustisya o katwiran, dalangin namin, Panginoon, ang inyong pakikialam. Tulungan niyo kami, Panginoon, na matanggap ang tamang hustisya na galing sa inyo. Marami pong tukso o temptation, Panginoon, upang unahan namin kayo. Inihiling namin, O Diyos, na patuloy mo, Panginoon, hawakan namin buhay at maging patient, Panginoon, na mag-antay, Panginoon, sa inyong pwedeng gawin o sa inyong intervention. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na may mga pangangailangan, mga walang trabaho, na naghahanap ng trabaho sa kasalukuyan. Bigyan sila, Panginoon, isang trabaho magiging daluy ng pagpapala sa kanilang buhay. Dalangin namin, Panginoon, si Nick. Bigyan niyo siya ng work na talagang magiging doble pa, Panginoon, ng blessing na tinanggap niya sa previous company na pinagtrabahuhan niya. At hayaan mo, O Diyos, na maging blessing to sa kanyang buhay at kanyang pamilya. Ganon din si Rebecca, Panginoon, ang aking anak. Dinadalangin ko po na dalhin mo siya sa isang mas magandang trabaho, na magkakaroon siya ng magandang opportunity to grow and to be successful, Panginoon. Hawakan mo kanyang buhay, Panginoon, at i-guide mo siya at i-lead, Panginoon, sa inyong will kung anong magandang trabaho para sa kanya. Lord, nadalangin po namin, Panginoon, si Kanene Crisostomo. Ibangon mo siya mula sa banig ng karamdaman. At hayaan mo, O Diyos, na panumbalikin mo ang dating kalalagayan ng kanyang kalusugan. Pati ang lugar at kalalagayan ng kanyang pag-iisip, Panginoon, ibalik mo sa dati. Aming Ama, dinadalangin namin, Panginoon, na panghihimasok mo sa kanyang buhay.
Hayaan mo, Panginoon, na maranasan niyang yung pagpapagaling sa kaparaan ng hindi niya pa naranasan kahit kailan. Hayaan mo ang kapangyarihan na bumuhay na muli kay Jesus sa mga patay ay maranasan niya ngayon, Panginoon. Ibangon mo siya sa banig ng karamdaman. Ganoon din, Panginoon, si Christy, legit, Panginoon. Merong problema siya, Panginoon, sa kanyang nervous system, Panginoon. Kaya hindi siya makalakad. Lord, nihiling po namin, Panginoon, ang paggawa mo ng himala sa kanyang buhay. Naniniwala pa rin po kami, Panginoon, na ang salitang imposible wala po sa inyong vocabulary, Lord. At kami po ay nananampalataya sa inyong kapangyarihan. Na ito po'y wala hanggan, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga natutunan. Inihiling namin, O Diyos, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo magpaalala sa amin, magbigay sa amin ng kapangyarihan upang paano ito isagawa sa araw-araw. Patuloy na ipaalala sa amin, Panginoon, ang mga bagay na ito. Panginoon, binabalik po namin sa inyo lahat ng kapurihan at kalulatian. Sa tayong pangalan na ang Panginoong Jesus. Amen. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen. 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 May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children.
within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going. You're rejoicing. He is for